Speaking of Mikey Williams, ang former TNT player na siyang kasalukuyang walang koponan at ligang pinaglalaroan. Kung matatandaan nyo si Mikey Williams naging bahagi ng TNT Tropang Giga sa kampyonato noong 2021 All-Filipino Cup Conference and 2023 Governors Cup na kung saan naging maningning nga ang naging playing years nito rito sa PBA kasama ng TNT matapos makasungkit bukod sa kampyonato ng 2 pang beses bilang PBA Finals MVP. So sa kapareho ding komprehensya, itinanghal na Finals MVP etong si Mikey. Bagamat nawala sa PBA sa team ng TNT dahil sa hindi pagkakasundo sa mga bagay-bagay, huling nakita ito na naglaro sa team ng Strong Group Athletics na sumabak sa 2025 Dubai International Basketball Championship. At after nito sa isang naging pahayag ni Mikey noon, nilinaw niya na hindi pa rin niya isinasara ang pintuan sa posibleng pagbabalik nito sa PBA. Pero lumipas nga ang panahon, araw at buwan, wala pa rin namang balita kung ano na ang plano, kung lalaro ba muli ito sa TNT, kung nakausap na ba nito yung management ng TNT na dati niyang team, na kung ay nito lang ay kumalat pa ang bali-balitang umuwi na daw di umano ito muli sa US. Pero ngayon, ito't may balitang interesado raw di umano ang SMB sa nasabing player, na kung ay ayon nga sa nabasa nating post na tong si PBA Insider News, credit po, I heard that Mikey Williams will not return for the TNT next conference. Our source told that the SMB management will likely to talk to TNT management about a possible Mikey Williams trade after the PBA Finals. Source, SMB Insider. So kung ganun ang mangyayari, siguro naman i-let go na ito ng TNT si Mikey dahil na rin sa tagal na nga rin itong wala sa kanila. Nagawa na nga rin nilang makapagkampiyon nang wala ito Bukod dyan, at least wala na silang alalahanin o sakit sa ulo pagdating sa dealing ng kontrata, di ba? So kung sakali man sa SMB ito mapunta or mapadpad, possible makontrol pa ito ng SMB management dahil bukod sa andito yung ilang kanyang mga kaibigan, mahusay rin naman maghawak ng player ang nasabing team. Pero kayo, ano opinion nyo? At dito tayo sa naging matagumpay na desisyon ng Ginebra. Bagamat magaling din ang ginawang desisyon na pagkakabangko dito kay RJ Abarientos, pero hindi naman pinahiya ni Maverick Ahamnisi ang Ginebra na siyang naging kapalit ni RJ. Matatandaang mas nabibigyan nga ngayon ng mas mahabang minuto itong si Maverick Ahamnisi kumpara kay RJ Abarientos dahil na rin sa patuloy na struggles ng laro na nangyayari kay RJ this finals since nga nang magsimula ang series na ito. Isa sa pinakamagandang ginagawa ni Maverick Ahamnisi ngayon sa Ginebra, kaya nagiging maganda rin ang tinatakbo ngayon ng second unit nitong Ginebra dahil na rin sa pagiging pisikal ni Maverick Ahamnisi sa mga gwardya ng TNT na kung sa ay hindi na rin talaga nagiging option tuloy ng TNT sa postihin si Nambatak at Aurin dahil na nga sa big guard atong si Maverick Ahamnisi na kung sa ay bukod sa opensa nitong si Maverick Ahamnisi ang ganda rin ng kanyang pagkakabasa sa gagawin niyang depensa. So slasher nga din itong si Maverick Ahamnisi na kung sa ay nakita naman natin at magaling din sa decision making dahil sa veterano ng Adin. Kaya naman deserve talaga ni Maverick Ahamnisi ang spot dito sa rotation ng Barangay Ginebra na kung sa ay pinakita niya na hindi niya sasayangin yung binibigay na pagkakataon sa kanya na kung sa ay isa talaga ito sa game changer ng series din na ito. Tumatalab na kay RHJ ang depensang nilalatag sa kanya ng Barangay Ginebra. Bukod pa doon, hindi lang pala yon ang nagiging dahilan ng pagbaba ng performance ni RHJ dahil batay sa report dito ito palang nasabing manlalaro import ng TNT mayroon ding iniinda gaya ng strained hamstring. Although itong injury ni RHJ raw hindi naman serious tulad ng injury ni JB, pero obviously pangita raw sa galaw na apektado ito ng kanyang hamstring injury. Batay sa report, rain or shine series pa lamang pala ito'y nararamdaman na ni RHJ na kung sa ay hindi lang daw nila pinagsasabi. Nabanggit rin na malayo sa 100% itong si RHJ dahil may mga tira raw ito normally na nasushoot niya, pero he misses them kaya hindi nga raw sila nakakascore. At about nga dito sa dalawang kinontak
ng import ng Hinebra na sila Ange Kwame and Ralier Hollis Jefferson. So matatandaan namang dumating sa punto ng finals sa isang game ay nagkaroon nga po ng thumb injury si Justin Brownlee na siyang ikinabahala lalo nitong sila Coach Tim Cone dahil sa yung naging injury daw ni Justin Brownlee napabalitang malala. Kaya naman dumating pala sa punto na humanap agad ang Hinebra ng backup import. Una, itong 6'11" Gilas naturalized center player na si Ange Kwame. Ito'y may edad na 27-year-old. Batay sa report first option talaga nila na siyang pumasok nga sa isip nitong si Coach Tim Cone, itong si Ange Kwame. Si Ange Kwame nga ay naging parte ng Gilas under Coach Tim kasama ni Justin Brownlee din panahong sumabak sila sa 2023 Asian Games na kung saan nakuha pa nga nila ang gold medal nun. So di na tayo magtataka na dun pa lang alam mo na kung bakit si Ange Kwame unang pumasok sa isip nitong si Coach Tim nang magkaroon ng injury si Brownlee sa ongoing PBA Finals. Ito'y dahil na rin sa may kaalaman na rin itong si Angelo Kwame sa estilo ng sistema nitong si Coach Tim. Batay sa report, tinawagan nila si Ange Kwame kaya lang may kaunting problema dahil meron pala itong knee issue kaya hindi rin ito sure kung makapaglalaro. At about naman sa second option, magugulat kayo rito dahil si Ralier Hollis Jefferson nito ang mas may edad na kapatid ni Rondé Hollis Jefferson, ang TNT import. So si Ralier, sa mga hindi nakakaalam minsan na rin itong naging TNT import pero huling naglaro ito para sa liga sa Taiwan para sa team ng Taipei Mars. So bagamat nakakagulat ang mga naging import option ng Jeans after magka-thumb injury ni JB na muntik-munti ka ng mapalitan. So ang good thing naman na nangyari sa huli hindi na kailangan pang kumuha ng replacement import kay Justin Brownlee dahil mabilis din namang nag-report si JB na kaya niyang ilaro kahit na siya may injury. Kaya naman nang makita ni Coach Tim na maglaro itong si JB sa Game 4 ng finals talaga namang sobrang bumilib lalo si Coach Tim dito dahil sa naging best player of the game pa nga po ito na siyang ayon nga kay Coach Tim sa isang pahayag nito, I still didn't he was going to play and then what does he do? He gets player of the game. Amazing. He's not only just a great player but he's such a warrior. At speaking of Justin Brownlee, about sa naging thumb injury pa rin nito ni-reveal nga po nitong sila Coach Tim Cone na mag-undergo si Justin Brownlee ng surgery para maayos yung dislocated thumb nito after nitong finals. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.